What's up guys? Good morning. Ayan, trending ngayon dito guys sa Middle East yung nangyayaring tensyon sa laban ng ah, United ng Israel tsaka Amerika, USA versus Iran. Ayan guys, bali naglalaban sila ngayon. More on sila? More on mga lang, yung palipad lang, mga missiles. Kasi yung labanan kasi ngayon guys, more on na lang. Hindi na yung kagaya dati natutukan, puro ngayon palipara na lang ng missile. Yan, ganon. Ang masasabi ko lang dyan guys, di naman tatagal yan. Kasi dahil nga sa panahon ngayon, very high tech na ngayon, napakabilis na lang ma-distract o sirain yung kalaban, ganon. Ewan ko, kahapon nangyari to February 28, 2026. Ngayon March 1, mayroon nga balita na nadali na raw yung leader ng nung Iran. So tingnan na lang natin guys, 'di ba? So pag ganon, parang labanan lang ng chess yan guys, larong chess. Kung na-check na yung hari, wala na, tapos na. Ang magbebenepisyo nito yung mga mamamayan nila, yung mga may ayaw sa kanya, yung may gusto magjo-joint na uli, united uli sila ng buong bansa nila, rebuilding na naman sila, rebuilding ng bansa nila. Ganun lang naman kasi ang nangyayari guys eh. Pagkatapos ng unos, building uli. 'Di ba? So, nakikita ko kasi bakit may war na ako doon sa Facebook ko na sinusulat ko doon. Bakit may digmaan? Nakikita ko dito, talagang nasa propesya yan, nakasulat yan. Tapos nagpapalakasan kayo ng gamit, nag-aagawan ng kapangyarihan. Kasi sa totoo lang, yung war na yan, di naman tao ang nag-aaway, yung mga leader yan. Tapos ano pa ba, yung mga sandata nila, ma-expire na, kailangan ng gamitin, pasabugin, ano ba. Laro yan ng mga mayayaman na bansa. Tayong mahirap, kagaya ng Pilipinas. Wala naman tayong pakialam dyan, nanonood lang tayo. Kaso maapektuhan talaga tayo sa nangyayari kasi global yan eh. Yung ekonomiya natin, natataas yung piso, ganon, natataas yung dolyar. Yun lang ang ko guys, hindi naman tayo bago sa mga ganyang balita. Talagang may nangyayari sa mga ganyang digmaan kahit sa Asia, kahit sa ang bansa. Meron yan, kaya sanay na tayo dyan. Yun lang masasabi ko. Yun lang, maglilinis muna ako, mag-work. Nasa Mid East kasi kami naman nanonood lang. Sana nga walang madamay ng mga OFW, mga Pinoy. Bahala sila naman magkakaaway. Yung nga lang talagang di na maiwasan, yung iba tinatamaan talaga. Yun lang, bye-bye, ingat mga ka-OFW, tsaka lahat ng tao na. Bye-bye.